Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala ng Espiritu Santo na nanan sa katawan ng bawat tao ay ang siyang totoong Diyos ang mananagsugo kay Kristo, na siyang nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan, na siyang dapat lang sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. At ang Espiritu Santo rin ang Diyos ng hustisya, Diyos ng katarungan at Diyos ng katotohanan. At walang sino mang tao ang nakahihigit sa Espiritu Santo, na siyang may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. At sa araw na to, ang topic ko ay babala ng Panginoon. ICC leaders, stop being hypocrites. Una sa lahat, ang labanan dito sa mundo hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa spiritong masasama. At nasasaad dito sa Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against the power, against the principalities, against the rulers of the darkness in this world, and against the spiritual wickedness in high places. And sa Ephesians chapter 5 verse 11, nasasaad dito, take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. Honestly, bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, dahil templo ng Espiritu Santo ang aking katawan, ang Espiritu Santo ang Diyos Ama na aking sinasamba, ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpahayag ng katotohanan. At dito sa mga ICC leaders, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung katotohanan na dapat bago kayo manghimasok sa politika ng aming bansa, dapat nagsaliksi kayo sa totoong kasaysayan ng aming bansa. Sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, huwag mong aariin ang hindi mo pag-aari. Huwag kang magnanakaw. Gusto kong ibahagi sa inyo ang totoong kasaysayan sa aming bansa, na ang totoong pangalan ng aming bansa ay Maharlika. At nung unang panahon, naging sentrong pangkalakalan ng pandaigdigan ang aming bansa, naging tanyag. At maraming mga taga-iba't ibang bansa, nakaratig bansa, ang pumupunta noon sa aming bansa para makipagpalit kalakal, at barter ang tawag sa pakikipagpalit kalakal. Sinabi ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta, sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw, at makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Una sa lahat, ang relihiyong Romano-Katoliko ay dinala ni Ferdinand Magellan, na isang utusan ng hari ng Espanya. Si Ferdinand Magellan na napadpad sa aming lupa, ang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. Si Philip II na hari ng Espanya ang protektor ng simbahan ng Romano-Katoliko. Ang aming bansa ay sinakop ng mga Espanyol, gawa ng nalinlang ang mga ninuno namin ng bulaang propeta na si Ferdinand Magellan na nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. Ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng demonyong si Satanas na sumasamba sa rebulto, santo-santon at Diyos-Diyosan, na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa ng tao. At ang rebulto, santo-santon at Diyos-Diyosan, wala yang kakayahang lumikha ng buhay para magbigay ng buhay sa tao. Nilikha lang yan ng kamay ng tao. At ang tao, wala rin kakayahang lumikha ng sarili niyang katawan at kaluluwa. Ang ating buhay ay libre nating tinanggap sa Espiritu Santo, na siyang Diyos na may pag-aari ng ating katawan, dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. At sa paglipas ng panahon, naglaban ang Amerika at ang Espanya. Ito, alam to ni Tatay Digong, nasasad dito sa Treaty of Paris, na nung naglaban ang Espanya at ang Amerika, napagkasundoan doon na ang Amerika maghahawak sa aming bansa, kaya pinagbenta ng mga Espanyol ang lupang hinirang ng Espiritu Santo, ng banal na Espiritu, sa mga Amerikano. At sinakop din ng mga Amerikano ang lupang hinirang ng banal na Espiritu. Si dating late President Ferdinand Marcos, gusto niyang ibalik ang pangalang Maharlika, dahil ito naman talaga ang totoong pangalan ng aming bansa nung una pa man. Naging Pilipinas lang yan dahil
Ninakaw ng Judas na hari ng Espanya ang lupang hinirang ng Diyos at ginawa niyang pag-aari. Kaya naging Pilipinas ang pangalan ng bansa na yan. Gustong ibalik ni dating late President Ferdinand Marcos ang pangalang Maharlika, pero tinutulan ito ng mga demonyo, ng mga nasyon na nanakop sa aming bansa, ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko at ng mga Amerikano. So kayong mga ICC, makinig kayong mabuti. What do you know about the history of our nation? And who do you think you are to judge our former late President former President Tatay Digong, Rodrigo Roa Duterte, that he committed crime against the people in our nation? Well, honestly, sinakop kami ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. At sinakop din kami ng mga Amerikano. So who do you think you are to tell us kung ano ang dapat naming gawin sa aming bansa? Sino kayo para diktahan ang aming bansa, ang mga tao sa aming bansa na dapat ay sumunod sa Amerika at sa mga bulaang propeta na nanakop sa aming bansa? Ang labanan dito sa mundo hindi laban sa laman at dugo, at bilang isang tinawag ng banal na spirito na magsalita patungkol sa kanya at magpahayag ng katotohanan, layunin kong gisingin ang diwa ng mga tao sa aming bansa na lumaban para ipaglaban ang katotohanan. Na ang mga Amerikano at mga bulaang propeta ng Romano Katoliko ang mga demonyo na nagasik ng kaguluhan sa aming bansa. Marami silang mga pinatay na mga kalahi namin dahil naghari-harian ng mga demonyo. Tapos kayong mga ICC leaders, manghihimaso kayo sa politika sa aming bansa. Wala namang kayong alam patungkol sa kasaysayan ng aming bansa. Mga pinutukan kayo ng lintik, ang laki niyong mga ipokrito. Hindi kayo nakahihigit sa banal na spirito, magrepent na kayong mga demonyo, bilang na ang araw nyo. Galit na ang Espiritu Santo. Walang sino mang tao na nakahihigit sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo lang ang Diyos ng katarungan, Diyos ng hustisya at Diyos ng katotohanan. Hindi kayong mga Roman Catholic leaders, hindi kayong mga ICC leaders, hindi kayong mga American leaders. Dahil kayong mga impostor, kayong mga ulupong, mga kampon kayo ng kadiliman, na nanakop sa aming bansa, kayong America at Roman Catholic leaders. Hindi kayo sasantuhin ng Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta. Ang Roman Catholic na relihiyon na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Yung lupang hinirang ng Espiritu Santo ay ibinaon ng mga demonyo sa kadiliman ng mga Roman Catholic leaders at ng American leaders. Ngayon, tong ICC leaders, feeling mga Diyos kayo dito sa mundo, kayo ang maghuhukom, mga hurado kayo. Honestly, ang Holy Spirit lang ang may hawak ng katotohanan dahil siya yung Espiritu ng katotohanan. Siya ang Diyos ng katarungan, Diyos ng hustisya at Diyos ng katotohanan. Hindi kayong mga ICC leaders. Wala kayong alam, mga bobo kayong mga pinutukan kayo ng lintik. At kayong mga dilawan, mga puppet kayo ng mga magnanakaw at diktador na nanakop sa ating bansa. Umalis na kayo sa lupang yan dahil hindi kayo nababagi diyang manahan. Mga anak kayo ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, yung simbahan ng Romano Katoliko, kailangan yung gibain yan. Dahil gawa ng simbahan ng Romano Katoliko kaya namuhay sa kadiliman ng ating bansa. Muling ibabalik ang pangalang Maharlika. Narito na tayo sa uling panahon. Ang Espiritu Santo, ang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo, ay ang Alpha at Omega na siya ring nananahan sa aking katawan, ang nagbigay ng buhay sa akin at autoridad na magsalita patungkol sa Kanya at magpahayag ng katotohanan. Kayong mga demonyo na nanakop sa aming bansa, tapos na ang kayabang at kataasan nyo. Kayong mga bulaang propeta ng Romano Katoliko, tatandaan nyo, hindi kayo nakahihigit sa Espiritu Santo na siyang totoong Holy Father, na may gawa rin ng buhay nyo. Ang katawan nyo, templo rin ng Espiritu Santo. At alam ng Espiritu Santo ng puso nyo, nasa demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Kanya. Hindi kayo naging kaisa ni Kristo, na sumasampalataya at nagpupuri sa Espiritu Santo. Dahil ang inidolo nyo na inyong Holy Father ay ang inyong Papa na nasa Vatikano. At kayong mga ulupong, inidolo rin nyo ang sarili nyo na tawagin kayong Father.
na amang espiritual. Paano kayo naging amang espiritual? Ni sarili nga yun, hindi nyo kayang lumikha ng sarili nyong katawan at kaluluwa. Mga impostor kayo, mga sinungaling kayo, mga kampon kayo ng kadiliman. Mahiya kayo sa sarili nyo. Tanggalin nyo yung mga abito nyo. Alam ng Espiritu Santo ang niloloob ng puso nyo, wala sa kanya. Nasa demonyong si Satanas. Maraming mga pare, mga rapist, pedophilia, at mga bakla na minomolestya yung mga inosenteng tao na binababoy yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo dahil mga uhaw at gutom kayo sa kamunduhan at kalaswaan. Maraming mga madre ang nire-rape ng mga pare. Pero hinahayaan nyo lang. Dahil kayo yung mga kampo ng kadiliman. Hindi kayo sugo ng Holy Spirit. Sugo kayo ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo para wasakin at sirain nyo yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Yung katawan ng inyong kapwa dahil uhaw at gutom kayo sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan. Kayong mga pare ay mga sinungaling. Hindi nyo kayang linlangin ng Espiritu Santo na siyang may-ari ng buhay nyo. Alam ng Espiritu Santo ang puso nyo ay wala sa Kanya. Nasa demonyong si Satanas. Kaya nga sinasamba nyo ay ang mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Tatandaan nyo, maliwanag na sinabi ni Kristo. Templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At sinabi ni Kristo na ang tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. At sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Honestly, kung hindi mo kinalala ang Holy Spirit, na siyang iyong Diyos Ama, na iyong amang espiritual, na may gawa ng iyong katawan at kaluluwa, hindi ka kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya at hindi ka rin patatawarin ng Espiritu Santo. Kaya kayong mga bulaang propeta ng Romano Katoliko, bilang ng mga araw nyo. Yung simbahan ng Romano Katoliko, gigibain na yan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!